Kabanata 15:11. Ang pangalawa ay nakita nilang lumuhad si Carlos, agad na nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang impyerno, hindi ba ito ang labis na makapangyarihan at kasamaan ng third-rank master, Carlos Zines? Nakaluhod ba talaga siya sa harap ng binatang ito bago pa man subukang gumawa ng isang solong paglipat? Paano ito naging posible? Sino ang binatang ito? Habang ang mga tao sa karamihan ng tao ay nagpatuloy na talakayin ang bagay sa kanilang sarili, si Zyriel mismo ay simpleng nakatingin kay Gerald na mahinahon na ngayon na naglalakad palapit sa nakaluhod na matandang lalaki, ang mga kamay ay nasa mga bulsa pa rin. Hindi inaasahan ni Zyriel na mangyari ang anuman sa mga ito. Walang tao. Anuman ang kaso, hindi na niya itinatago ang kanyang nakaka-pressure at makapangyarihang aura, at ang sinumang makaramdam nito ay tiyak na maramdaman na palpitate ang kanilang puso. Si Zyriel, syempre, ay walang kitaliwasan doon. Tungkol kay Ghost, mabilis siyang nakabangon mula sa pagkabigla ni Carlos na nakaluhod sa harapan ni Gerald at na mabilis na kumaibot ang mga talukap ng mata, na palingon sa papalapit na kabataan. Nang humakbang bago ang matanda, inilahad ni Gerald ang isang kamay bago hawakan ang ulo ni Carlos na para bang pinarusahan niya ang isang malikot na bata. Ngayon kung gayon, bakit hindi ka lamang naghintay ng masunurin para patayin kita noon? Sigurado akong alam mo kung ano ang darating, tama. Sa kabila nito, tumakas ka sa sandaling medyo napalingon ako sa ilang mga pakiusap para sa tulong. Panipi, di mangyaring, Diyos, mali para sa akin na sinubukan kong makatakas. Hindi ako dapat tumakas, sigaw ni Carlos nang magsimulang tumulo ang luha sa pisngi. Hindi ka talaga kumikilos tulad ng isang tamang nakatatanda dapat, alam mo. Alinmang paraan, imposible para sa isang tao na tunay na makatakas kung nais kong sila ay patay na. Hindi ka ba sasang-ayon? Natatawang sagot ni Gerald. O syempre ikaw, Diyos. Sabi ni Carlos, nanginginig na ang buong katawan niya na hindi mapigilan. Narinig iyon, pagkatapos ay humarap si Gerald sa madla bago ipahayag sa isang walang malasakit na tono, anuman, narito ako ngayon na kumakatawan sa mga quantok para sa karapatang makakuha ng kontrol. Kung may laban man doon, malaya kang hamunin ako. Panipi, inabot siya ng isang segundo, ngunit pagkatapos ay napakamot siya sa likod ng kanyang ulo bago idinagdag, at halos nakalimutan kong banggitin ito. Hindi mo kailangang hamunin ako isa-isa. Maaari mo akong hamunin lahat ng sabay. Kung gugustuhin mo, iyon ay. Panipi, nanunood habang siya ay naglagay ng isang inosenteng ngiti, lahat sa ibaba ng entablado ay agarang natakot. Ano ang sinabi niya? Diyos ko, gaano kalupit. Panipi, sa kabila ng kanilang kasiyahan, walang nang ahas na magbigay ng isang salita. Gayunpaman, ang Ghost ay hindi lamang tatanggapin ang ganoong panlalait. Naiintindihan na hindi man lang siya tinuring ni Gerald na kalaban, nakita ni Ghost na umuungol. Hindi mo ba naiisip na ikaw ay medyo mayabang, bata? Hindi mo ba nakikita na ako, Ghost mula sa Golden Slinger, narito? Ibig kong sabihin, oo. Kanina ka pa nakatayo doon. Ano ito? Sagot ni Gerald. Bakayru. Umungal ang galit na Ghost ngayon. Si Finnegan mismo ay nagalit sa komento ni Gerald, na hinimok siyang sabihin, ikaw walang kahihiyan na bata. Hindi na kailangang pigilan, Master Ghost. Patayin mo lang ang mayabang na lalaking ito subalit nais mo. Panipi, to think that Gerald would really dare to claim control. Talagang hinihiling niya ito. Narinig ang utos ni Finnegan, agad na iginuhit ni Ghost ang kanyang katana bago umungol. Ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng Golden Slinger kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Isang gleam ay halos patakbo sa tall inis na talim habang inihanda ni Ghost ang kanyang atake. Ito ay isang pag-atake na napakalakas na ito ay ang pinakamahusay na maalok ng Golden Slinger. At tinawag itong 13 stanzas ng Waterflow. Ang isang slash ay maaaring maghati ng tubig, at ang dalawa ay maaaring maghiwalay sa isang kaluluwa. Walang kaluluwa ang makakaligtas sa pangatlong slash, at alam ni Ghost na para sa isang katotohanan dahil pinagkadalubhasaan na niya ang 3 blades na kaharian. Sa sandaling ang dilaw ay tumagos sa kaluluwa ni Gerald, si Ghost ay higit pa sa katiyakan na ang kaluluwa ng mayabang na kabataan ay wala na. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, natagpuan ni Zyriel ang kanyang sarili na lalong lumakas ang kaba nang makita niya kung gaano ang panganib na nasa si Gerald. Pagkatapos ng lahat,
isipin na ang kanyang palpitating heart ay tama sa buong oras na ito. Ngayon na alam na niya kung gaano katindi si Gerald, sigurado siya na ito talaga ang tinukoy ng manghuhula. Sa pag-iisip na iyon, nakakaramdam siya ng isang komplikadong cocktail ng emosyon habang patuloy siyang nakatitig kay Gerald. Gayunpaman, bago pa man siya makapagpasya kung ano ang gagawin, inirapan niya ang mata sa sobrang takot nang mapagtanto niya na ang talam ni Ghost ay nakaalis na kay Gerald. Inaasahan ang pagdanak ng dugo, lahat ay umupo sa gilid ng kanilang mga upuan, naiwan lamang ng tuluyan na natulala sa mga resulta. Nasa bulsa pa rin ang isang kamay, itinaas ni Gerald ang isa pa niya upang dahan daw ang kurutin sa talim ng katana. Sa kabila ng ginagawa nitong napakadali, gumana ito. Hindi maalis ng Ghost ang talim pa. Panipi tuldok. Ano? Sigaw ni Ghost sa takot. Kahit na nais niyang umatras ng ilang mga hakbang pabalik, nalaman niyang hindi man lang niya mag-alaw ang isang kalamnan. Oh, nagtataka ako kung anong klaseng paninindigan ito. At anong uri ng sekta ang Golden Slinger? Tanong ni Gerald sa isang walang malasakit na tono. Ikaw. Ungol ni Ghost habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang subukang mabawi ang kanyang kadaliang kumilos. Sa kasamaang palad para sa kanya, nanatili siyang kasing freeze ng isang rebulto. Panipi tuldok. Inaamin kong mas malakas ka kaysa sa naisip ko. Dagdag pa ng galit na Ghost pagkalipas ng ilang sandali bago tumawa ng malakas. Oh, nangangahulugan ba ito na mayroon kang ibang mga paninindigan sa iyong manggas? Tanong ni Gerald, medyo nagulat nang makita ang reaksyon ni Ghost. Kabanata 15:12. Hindi pinapansin ang tanong ni Gerald, pasimpleng nakapikit si Ghost. At nang buksan niya ulit ito, isang saglit na pag-apoy ng apoy ang makikita sa kanyang mga mata habang umuungal. Flaming blades. Kasunod nito, ang hilt ng kanyang katana ay tila nag-ilaw ng apoy, pagbaril pataas patungo sa dulo na hawak pa rin ni Gerald. Karamihan sa pagkabigo ni Ghost, ang pangalawa ay malapit ng sunugin ng apoy si Gerald, bigla silang pinatay ng isang maingay na tunog. Anong? Paano ito posible kahit sa malayo? Nauutol na hindi makapaniwalang malapad ang mata na si Ghost habang nakatitig sa kabataan. Nang maramdamang malamang na hindi ihayag ni Ghost ang anumang nauugnay na impormasyon kung nagpatuloy siya sa paghawak sa kanyang talam, pinalabas lamang ni Gerald ang kanyang mahigpit na pagkakahawak dito, kaagad na nagdulot ng pabalik-balik na hakbang ni Ghost. Sa sandaling iyon, 7 magkakaibang tunog ng tunog ang maririnig na nagmumula sa kung saan nakaupo ang mga ladler. Halos kaagad pagkatapos, 7 numero ang tumalon mula sa mga anino, tumagal lamang ng 1 segundo upang palibutan si Gerald habang sumisigaw sila, "Guro!" Mula sa nakikita ni Gerald, lahat ng 7 sa mga lalaking nakamaskara ay nakasuot ng mala ninja na kasuotan, at bawat isa sa kanila ay may mga nakamamatay na aura habang hawak nila ang kanilang mga kutsilyong bakal. Muling binabago ang kanyang loob, pagkatapos ay lumingon si Ghost kay Gerald bago sabihin, "Ngayon kung gayon. Kung hindi mo pa alam, ang Tear Sun Mountain ay napakahalaga sa Golden Slinger, ang iyong kagalingan. Sa pag-iisip na iyan, sasabihin ko ito ngayon na kung nais mo pa ring makontrol ang lugar, tiyak na makakasakit ka sa natitirang Golden Slinger. Hindi mo gugustuhin iyon, gusto mo ba?" Panipi. "Oh, I see, sagot ni Gerald habang tumatango. Kaya, sa wakas nagsisimula ka ng matakot. Ang bait mo talaga. Ngayon nga, bakit wala kaming upuan at medyo makilala ang bawat isa?" Sabi ni Ghost habang humakbang palapit kay Gerald. Natatakot ako na nagkamali ka. Hindi alintana, talagang hindi mo dapat sinabi sa akin iyon, sagot ni Gerald habang umiling. "Patawarin mo ako. Ano ang ibig mong sabihin doon, iyong kamahalan?" Tanong ni Ghost, natigilan. Sa totoo lang, balak ko lang muna na palayasin ka. Kasunod nito, tatanungin kita tungkol sa kung paano ka nagpunta sa iyong mga ruta sa pagsasanay pati na rin ang kaunti sa iyong sekta. Bago pa man ako nakarating doon, gayunpaman, naisipin na talagang maglakas loob ka sa pagbabanta at pang-blackmail ako. Sagot ni Gerald. "Ano, sa nasabing iyon, hindi ka ba interesado na makipagsabayan sa amin? Natatakot ako na hindi mo alam kung gaano kakapangyarihan ang Golden Slinger." Sinabi ni Ghost na hindi mapanghimas ang sumilot sa kanyang buong pagkatao. Malakas man sila o hindi ay nasa tabi nito.
Hindi ko inilaan na patayin ka ngayon, alam mo. Gayunpaman, para sa pangahas na banta ako, babayaran mo ang iyong buhay. Panipi, nakatingin kay Gerald, na may isang kamay pa rin sa kanyang bulsa, hinigpitan ni Ghost ang hawak sa hilt ng kanyang katana. Si Gerald, sa kabilang banda, ay tumingin lamang pabalik sa galit na ninja bago ay flick ang kanyang mga daliri sa kanya sa halip hindi nag-aalinlangan. Sa sobrang bilis at katumpakan, ang susunod na alam ni Ghost, ang kanyang mga tuhod ay natusok na ng hindi kilalang puwersa. Pinapanood habang sumisigaw si Ghost ng labis, hindi mapigilan ang kanyang sarili na lumuhad sa harap ni Gerald. Ang 7 iba pang mga ninja ay agad na itinaas ang kanilang mga talam, handa nang ilunsad ang kanilang atake. Bilang tugon, gayunpaman, itinaas lang ni Gerald ang kanyang kamay bago kumaway ito ng bahagya. At tulad nito, isang kumikinang na halo, na nakasentro sa paligid ni Gerald, ay biglang lumitaw at agad na nagsimulang lumawak sa lahat ng direksyon. Hindi mapigilan ang pag-atake muli, lahat ng 7 sa mga kalalakihan ay ipinadala na lumilipad pa atras na para bang wala silang iba kundi mga bagong silang na kordero. Nang makita iyon, kaagad na nagsumamo si Ghost, "Di mangyaring, maawa ka. Mangyaring iligtas ang aking buhay." Panipi. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit ganoon ang reaksyon ni Carlos nang una niyang makita si Gerald. Ang mga kabataan na ito ay may mga kakayahan na magpaparamdam sa sinumang walang lakas. Feeling ko ngayon si Ghost na parang pinakamahina na buhay habang nakatayo siya sa harapan ni Gerald. Hindi nais ang mga bagay na magtatapos lamang ng ganito, mabilis na lumabas dito si Ghost bago sinabi. Ang Golden Slinger ay isang lihim at misteryosong sekta na may 1,000 taong kasaysayan sa Japan. Marami kaming mga dalubhasa nang wala ang aming mga ranggo, kaya hindi na kailangang saktan kami, Diyos. Panipi, sa gayon, dahil nais ko pa ring makakuha ng kontrol, ang Golden Slinger ay masaktan sa alinman sa paraan, hindi. Sagot ni Gerald, tama iyan. Gayunpaman, kung ibigay mo sa amin ang mga karapatan sa pagkontrol, tiyak na magmamakaawa ako sa Golden Slinger na iligtas ang iyong buhay. Sigaw ni Ghost sa kanyang gulat na estado. Kaya, lumalabas na hindi mo pa rin nakuha ang sinusubukan kong sabihin, ni hindi mo naiintindihan ang estilo ko ng paggawa ng mga bagay. Anuman, nasaktan ko na rin kayo, kaya't maaari ko ring tapusin ang aking nasimulan. Patayin pa rin kita ngayon, at kung ang Golden Slinger ay makahanap ng kasalanan sa akin sa paglaon, tatapusin ko na lang sila kapag dumating sila para sa akin. Sagot ni Gerald habang dinidilat ang mata bago iniabot ang kanang kamay. Habang nagsisimulang kuminang ang kanyang kamay, nagsimula itong magningning ng isang aura na ipinakita sa isang higanteng pares ng mga kamay na mabilis na dumukot kay Ghost. Bago pa makapagreaksyon si Ghost, pinaikit ni Gerald ang kanyang kamao, at ang susunod na alam ng sinuman, nabawasan na si Ghost nang wala ng iba pang bukol ng dagwang karne. Nasaksihan ang isang malupit na tagpo, ang lahat sa lugar ay agad na nagsisigaw sa sobrang takot. Kabanata 15:13. Tulad ng pagsigaw o pagtitig ng lahat sa madugong eksena, ang isa sa mga ulo ng pamilya ay nagawang kumalas mula rito at agad na yumuko sa harapan ni Gerald, na ipinahahayag ang kanyang pagkamangha at respeto sa pamamagitan ng pagsigaw, "Master Crawford." Nang makita iyon, ang iba pang mga ulo ng pamilya ay kaagad na yumuko ng magkakasabay habang ang mga salitang "Master Crawford" ay umalangaw sa buong lugar sa ilalim ng lupa. Si Finnegan naman ay lumingon upang tumingin kay Stetson, na na-freeze pa rin sa entablado, at sinenyasan siya na makatakas kasama siya. Sa kanyang ginhawa, nakita at naintindihan ni Stetson ang hudyat ni Finnegan, na hinimok silang pareho na dahan-daang magsimulang maglakad palayo sa lugar. Sa kabila ng pagsigaw ng kanyang pangalan, lumitaw na walang pakialam si Gerald, at simpleng lumingon siya kay Carlos bago sabihin, "Carlos Zins. Naaalala kong nagtanong ako sa iyo bago ka tumakas. Dahil wala akong nakuhang sagot, uulitin ko lang ang sinabi ko. Bigyan mo ako ng isang mabuting dahilan kung bakit hindi kita dapat pumatay." Panipi, nang marinig iyon, agad na huminga si Carlos bago sumagot, "Ako, magiging kawal ka hanggang sa araw na mamatay ako, Master Crawford." Sa kabila ng pagiging ayaw maging alipin ni Gerald, ang anumang bagay ay mas mahusay kumpara sa pagharap sa isang kamatayan na katulad ni Ghost. Ang pagkamatay ng ninja na iyon ay tunay na nakakaawa. Tanggap ko.
Sa pamamagitan nito, sigurado akong alam mo ang susunod mong dapat gawin, tama? Sagot ni Gerald habang nakapatong ang mga braso sa likuran bago lumingon upang tignan ang tumatakas na mag-anak. Agad na nakuha ang sinusubukang sabihin ni Gerald, pagkatapos ay umungol si Carlos, gaano ka manggahas na saktan ang lahat kay Master Crawford. Dahil naunang inutusan ni Finnegan si Ghost na patayin si Gerald, medyo nasilyuhan na niya ang kanyang kapalaran sa puntong iyon. Alinmang paraan, madaling nakuha ni Carlos ang dalawa at pagkatapos makatanggap ng 3 welga bawat isa, pareho silang bumagsak sa lupa, patay. Ngayon kung ganun, kung wala ng iba pang mga pagtutol, nangangahulugan ba ito na nakakuha ako ng buong kontrol sa ilalim ng mundo na ito? Tanong ni Gerald. Ngunit syempre, Master Crawford, mas gusto namin na ikaw ang taong kontrolado kaysa sa Wadis. Panipi, sa katunayan, sa kung gaano kakalakas, ang Yatos ay higit pa sa handang paglingkuran ka bilang aming pinuno para sa susunod na mga henerasyon. Kahit na, mangyaring huwag maliitin ang aking pamilya, Master Crawford, sapagkat nagmamay-ari kami ng 1/4 ng mga pag-aari sa buong lalawigan ng Jenna. Idinagdag ang ulo ng Yatos sa isang malambing na tono. Habang ang ibang mga ulo ng pamilya ay nangangaway na kay Gerald, ni Yakov ay hindi man lang naglakas loob na umimik. Sa magkahalong damdamin sa kanyang puso, nagtaka siya kung paano siya naging bulag. Paano talaga siya nabigo na kilalanin kung gaano kalakas at makapangyarihang si Gerald talaga sa simula. Tuldok. Anuman, naiintindihan niya ng mabuti na dati ay medyo nasaktan niya si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit siya nanatili sa katahimikan, natatakot na maibahagi niya ang kapalaran ni Finnegan at ng kanyang anak. Sa kabila ng pag-aalala ni Yakov, ni hindi siya tiningnan ni Gerald mula umpisa hanggang sa huli. Pagkatapos ng isang maikling sandali, idineklara ni Gerald na, isang bagay lang ang nais kong makuha mula sa himala sa Tiersun Mountain. Sa sandaling makuha ko ito, ang natitirang mga item ay ibabahagi ng pantay sa inyong lahat. Panipi, salamat, Master Crawford. Sumigaw ang mga ulo ng pamilya, hindi mapigilan ang kanilang kaguluhan. Pinapanood si Gerald na nakatayo sa limelight, naramdaman ni Zyriel na mabilis ang pintig ng kanyang puso. Tulad ng naisip niya, si Stetson ay hindi naging ang hinulaan ng manghuhula na magiging kanyang pinakamainam na manliligaw. Hindi, bilang ito ay naging, Gerald ay ang aktwal na isa para sa kanya. Ngayon tunay na pakiramdam masaya para sa kanya, siya inaasahan na siya ay hindi bababa sa bumalik sa tumingin sa kanya. Sa pagkabigo niya, matapos niyang ipaliwanag ang ilang mga bagay kay Perla, tungkol sa mga benepisyo sa pamamahagi mula nang siya ang magtagumpay sa kanya, si Gerald ay mabilis na umalis ng walang salita. Nang makita iyon, naramdaman ni Zyriel ang bahagyang pakiramdam ng pagkawala at kapaitan sa kanyang puso. Mabilis na matapos ang Underground Festival, maraming malalaking pagbabago ang naganap sa loob ng lalawigan ng Jenna. Kasama sa mga pagbabago ang maraming mga sinaunang pamilya ng martial arts, mga lihim na lipunan, pati na rin maraming puwersa na nagtataglay ng mga espesyal na kasanayan. Mahalaga, lahat sa kanila ngayon ay sumunod at kumuha ng mga order mula kay Master Crawford. Kaugnay nito, marami ring mga tao, na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan, na sumulong upang makilala si Gerald. Habang dati nilang ipinagkatiwala ang kanilang mga sarili sa malalakas na pamilya sa loob ng lalawigan ng Jenna, ipinangako na nila ngayon ang kanilang katapatan kay Gerald. Ito ang lahat ng mga tao na katulad ni Julian sa paraang lahat sila ay nagturo sa sarili at hindi partikular na nakatali sa anumang mga samahan. Sa kasunduan ni Gerald, lahat sila ay labis na nagalak na sa wakas ay magkaroon ng isang malakas at makapangyarihang tao na susuportahan sila. Kabilang sa 27 tao na naka-attach sa kanilang sarili kay Gerald sa maikling oras na iyon, nalaman ni Gerald na karamihan sa kanila ay mga masters ng unang ranggo habang ang iba ay mga pangalawang ranggo. Habang nangangahulugan iyon na si Carlos ay tiyak na pinakamatibay sa kanila, pinili niya na huwag tanggihan ang anuman sa kanila. Pagkatapos ng lahat, talagang nangangailangan siya ng mga tao noong panahong iyon. Hindi alintana kung gaano sila katapang, si Perla pa rin ang unang alagad ni Gerald. Sa nasabing iyon, sa kabila ng pagiging mas mahina kaysa sa iba pa, ang kanyang mga salita ay ganap pa rin sa ibang mga alagad. Kabanata 15:14
Dahil ang bagong puwersa ni Gerald ay medyo maliit pa, ang mga nasa loob nito ay agad na nagsimulang talakayin ang bagay. Maya-maya, naisip nila kung makakabuti kung magtatag sila ng isang sekta. Sa paggawa nito, tiyak na magagawang may taguyod nila ng maayos ang respeto ng bawat isa at matiyak na mayroon silang pangalan. Sa kasamaang palad, matapos nilang maabot ang kanilang mga alalahanin kay Gerald, tinanggihan lamang niya ang kanilang kahilingan, na sinasabi na hindi pa ito ang tamang oras para sa kanila na gawin ito. Alinmang paraan, pagkatapos ipagpaliban ang anumang karagdagang mga talakayan tungkol sa paksang iyon, ginamit ni Gerald ang pagkakataong iyon dahil naruroon na silang lahat, upang sabihin sa kanila na mananatili siya sa tuktok ng Tiersun Mountain ng ilang araw. Idinagdag din niya na walang pinapayagan na pumasok sa bundok sa buong panahong iyon. Samantala, makikita si Perla at ang pinsan niyang kapatid na naghahanda na umalis para sa isa sa mga marangyang tindahan ng damit ng Jena City. Sigurado ka ba tungkol dito, Perla? Hindi ba sinabi sa amin ni Lolo na huwag masyadong lumabas? Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae ay nawawala sa buong Jena City sa buong panahong ito. Natatakot ako na ang mga tulisan ay ang responsable para dito. Sa nasabing iyon, hindi ba dapat tayo maging mas maingat? Ungol ng pinsan ni Perla. Alam ko. Ngunit pag-isipan ito. Sa tingin mo ba talaga na may sinuman sa lungsod na ito ang maglakas loob na ay patong sa amin ngayon? Sagot ni Perla sa isang bahagyang natalo na tono. Narinig iyon, medyo pinag-isipan ito ng pinsan niya. Siyempre, tama si Perla. Pagkatapos ng lahat, siya ay alagad ni Master Crawford. Habang ito ay halos isang magarbong pamagat lamang, ito ay gayunpaman isang mahusay na pamagat na mayroon. Ano pa, pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang Sherwins ay tumaas sa ranggo, na ngayon ay itinaguyod lamang ng Quantox. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, ang maraming mga individual na may mga nakatagong talento sa loob ng Jena City ay lahat ng magalang na pumipila sa tuwing makakakita sila ng Perla. Naisip ang lahat ng iyon, sino sa tamang pag-iisip ang maglakas loob pa ring pukawi ng sinuman mula sa pamilya Sherwin. Bukod, pupunta lang ako sa labas dahil nais kong maghanda ng ilang magagandang damit para kay Master Crawford ngayon. Pagkatapos ng lahat, magse-set up siya ng kanyang sariling puwersa sa hinaharap, at sa pag-iisip na iyon, kailangan niyang magkaroon kahit papaano ng ilang disenteng damit. Sa pagsasalita nito, Kazel, kakailanganin ko ang iyong tulong sa pagpili rin ng mga damit para sa kanya. Sa kung gaano siya kagandahan, nagtataka ako kung anong klaseng damit ang pinakaangkop sa kanya. Panipi, kasunod nito, ang dalawang batang babae pagkatapos ay nagchat at nagtawanan sa pagitan ng kanilang mga sarili, na kalaunan ay nakakarating sa pinakamaluho na mall ng damit sa buong Jena City. Sa kanilang pagkabigo, agad silang nakabunggo sa isang taong nakakainis sa pagpasok sa gusali. So, ikaw na naman. Gaano katindi ang aking swerte para sa akin upang panatilihing mabangga ka? Kinutya ang babaeng kasalukuyang nakaharang sa paraan ng dalawang batang babae, nasasalamin sa kanyang mga mata ang masamang hangarin. Sa totoo lang, Jenny, pagmamaktol ni Perla. Siyempre, dapat itong si Jenny. Naalala ni Perla kung paano pinarusahan ng kanyang Panginoon ang babaeng iyon pabalik sa paradahan ng Hearthstone Manor ilang araw lamang ang nakakaraan. Kahit na, mula sa nakikita ni Perla, tila nakalimutan na ni Jenny ang lahat tungkol sa pangyayaring iyon. Anuman, napagtanto agad ni Perla na ang ilan sa mga kaibigan ni Jenny ay naruroon din. Ha, kamangha-mangha ka talaga, alam mo yun. Ang pagkakaroon ng kasiyahan sa Hearthstone Manor at kahit na pagpasok ng isang tindahan ng luho. Mayroon ka na bang mga Sherwins na sumuko na sa pamumuhay o isang bagay? Sabi ni Jenny sabay nguso, sarcastic as ever. Sabihin kung ano ang gusto mo hanggat masaya ka, sagot ni Perla sa isang natalo na tono habang siya ay naglagay ng isang mapangiti ng ngiti bago hinawakan ang kamay ni Kazel upang umalis. Huminto ka dyan. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis? Mayroon pa kaming unsettled na marka, alam mo. Ungol ni Jenny habang mahigpit na nakahawak sa balikat ni Perla. Narinig iyon, ang mga kaibigan ni Jenny ay kaagad na nagsimulang palibutan din si Perla. Huwag hayaan siyang umalis, mga kapatid. Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Jenny na nakabraso. Ano nga ba ang kahulugan nito, Jenny? Ungol ni Perla, isang icy expression sa kanyang mukha. Naglalaro ka ba ng pipi?
Sa palagay mo ay makakalimutan ko ang tungkol sa maliit na pangyayaring nagkaroon kami pabalik sa Hearthstone Manor. Anuman, ngayon na mayroon akong pansin, sabihin sa akin kung saan mo itinago ang kalunos-lunos na natalo mula sa huling oras. Sasabihin ko ito ngayon na si Benson at ang iba pa ay naghahanap kahit saan para sa batang iyon. Kapag natagpuan na siya, paipunatin nila siya, at ikaw din, ay tapos na para sa pagkatapos. Sinabi na, gaano ka naglalaro na nangangahulugang trick sa amin sa araw na iyon. Hissed Jenny, nagagalit sa pangalawa habang iniisip ang pangyayaring iyon. Sa katunayan, nagalit siya na sinimulan niyang yangkang ang buhok ni Perla sa kanyang pagkabigo. Hindi niya inaasahan na gag-antay talaga si Perla sa pamamagitan ng paghampas sa kanya sa mukha. Ikaw, nagalit ka na ba? Ikaw ang naglakas loob na patulan ako, Perla. Talagang may hiling ka sa kamatayan, hindi ba, B***? Ayos. Malugod kong tutuperin ang hangad na iyon para sa iyo pagkatapos. Umungol kay Jenny bago pangingisda ang kanyang telepono at gumawa ng maraming mga tawag sa paraang iminungkahi na siya ang pinuno ng ilang mga underground gang. Di nagtagal, 8 komersyal na sasakyang pangkalakalan ng biwak ang tumigil bago ang pasukan ng mall, at palabas ng isang pangkat ng mga masungit at matapang na lalaki. Kabanata 15:15. Habang mabilis na sumugod ang mga kalalakihan at pinalibutan si Perla, ano ang tila pinuno ng grupo na nagtanong, ano ang nangyari, Jenny? Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Perla na ang pinuno ay hindi estranghero. Siya ay si Benson, ang taong mainam na nagtangka na malampasan si Gerald ngunit nagtapos sa panloloko noong nakaraang araw. Sinampal niya ako, Benson. Gayun din, tandaan ang batang nakilala natin sa parking lot ng Hearthstone Manor. Lumilitaw na si Perla ay malapit na nauugnay sa kanya. Sagot ni Jenny sa isang pinalaking pamamaraan. D***man it. Pinakatagal ko nang hinahanap ang maliit na B***star na iyon. Guguluhin ko siya kapag nakita ko na siya. Anuman, mag-isip na talagang maglakas loob ka na saktan si Jenny. May sakit ka bang mabuhay o ano? Umungol na si Benson habang nakataas ang kanyang palad, handa ng buong tama na patulan si Perla. Itigil mo ito kaagad, sigaw ng isang malamig na boses sa sandaling iyon. Paglingon upang tingnan ang pinagmulan ng boses, nakita ni Benson na ang sumigaw ay isang nasa edad na lalaki na may isang tag sa itaas ng kanyang bulsa sa harap na nagsasaad, "Manager." Sumusunod malapit sa kanya, ay isang pangkat ng mga security guard. Ang manager mismo ay nagngangalit. Ito ang pinakatanyag na mall ng damit sa buong Jena City. Ang sinumang sapat na matapang upang magdulot ng gulo dito ay tiyak na pagod na sa pamumuhay. Gayunpaman, pagkatapos ng pagyapak ng kaunti, biglang tumigil ang manager sa kanyang mga track nang makita niya kung sino ang pinuno ng grupo. Isang nagulat na ekspresyon ng mukha niya, sinabi ng manager, "Oh, ikaw ba yan, Benson?" Panipi, "Ham. Ikaw din pala yan, Manager Zinth." Ito ay wala, talaga, tinuturo ko lang sa leksyon ang babaeng ito. Ito ay isang personal na galit, kita mo. Sa nasabing iyon, sigurado. Akong wala kang problema sa ganyan, di ba? Tanong ni Benson na may malamig na ngiti sa labi. Hey, ngunit syempre, hindi. Dahil kasangkot ka, bibigyan kita ng mukha sa oras na ito. Sagot ni Manager Zinth nang may nguso bago tumawa ng malakas. Kailangan ba talagang pag-usapan ito, Benson? Pumunta talunin mo na siya. Kailangan kong ipakita sa kanya kung ano ang mangyayari kapag may naglakas loob na saktan ako. Ungol ni Jenny. Si Perla mismo ay kasalukuyang nakakaramdam ng kaunting halo ng pagkabalisa at galit. Pagkatapos ng lahat, talagang hindi niya inaasahan ang manager ng shopping mall na wala siyang pakialam sa kanyang mga customer. Habang nais ni Perla na gumawa ng agarang aksyon, pagkatapos pag-isipan ito sandali, nalaman niya na sa kanyang kasalukuyang posisyon, hindi niya kailangang personal na gumawa ng anumang bagay upang malutas ang problema. Sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Perla bago sinabi, "Ipapaalam ko sa iyo na pipiliin ko lamang na hindi gumanti dahil ayoko ng gulo, Jenny. Sa madaling salita, hindi ako natatakot sa iyo kahit kaunti. Anuman, kunin ang aking payo at itigil ang kalokohan na ito bago huli na." Panipi, "Hahaha. Sinusubukan mo ba talaga akong bantayan, Perla Sherwin? Pag-isipan mo ito, ikaw ang uri ng taong kinikilabutan na mapahiya sa publiko, tama ba?" "Well, hulaan ano.
Itatala ko na nabugbog ka at kapag tapos na ako sa iyo, i-upload ko ito sa social media. Sisiguraduhin kong nakikita ng lahat kung ano ang nangyari sa magaling na binibini mula sa pamilyang Sherwin. Kinutya ni Jenny habang handa niyang itala ang lahat ng mga aksyon gamit ang kanyang cellphone. Nang marinig iyon, agad na sinimulang tugging ni Benson ang buhok ni Perla. Gayunpaman, bago pa siya makagawa ng iba pa, biglang narinig ng lahat ang isang galit na boses na sumisigaw, "Tumigil ka, Jan." Ang susunod na bagay na napagtanto ni Benson, ang isang tao ay nagmamadaling lumapit sa kanya bago mapunta ang isang matulin na sipa sa kanyang palso. Bilang isang resulta, si Benson, na ngayon ay nasa matinding sakit, ay nawala ng balanse at natapos sa pagbagsak sa lupa. Hawak ang kanyang nasa sakit na kamay habang sumisigaw siya ng malungkot, lumingon siya upang tignan ang sumasalakay sa kanya, na nakatayo ngayon sa harap ni Perla, bago umungal, "Who the hell you are?" Sa puntong iyon, maraming iba pang mga nasa edad na kalalakihan ang natipon sa likuran ng umaatake, kahit na wala sa kanila ang nag-abala na tumugon kay Benson. Anuman, ang nasa katanghaliang lalaki na unang dumating pagkatapos ay lumakad patungo kay Perla at yumuko bago nahihiyang sinabing, "Ang taos-puso kong patawad, Miss Sherwin. To think na naging malapit ka ng mapahiya. Panipi, panipi tuldok. Huwag banggitin ito. At ikaw ay?" Tanong ni Perla. Sa totoo lang, nakaplano na siya kung paano maiiwasan ang pag-atake ni Benson ng mas maaga. To think na may biglang tumulong sa kanya. Kahit na, wala siyang kahit kaunting ideya kung sino siya. Nasaan ang ugali ko? Dumaan ako sa pamamagitan ng Hansen Louis, at kahit na hindi mo ako kilala, tiyak na alam ko kung sino ka. Ang totoo, una kitang napagtagpo habang kasama ko si Chairman Yotto, ang pinuno ng aming pamilya. Sagot ni Hansen sa isang magalang na tono. Kabanata 15:16. Nakikita ko na nagpapaliwanag nito. Sagot ni Perla sabay tango. Ano, Hansen Louis, sino siya? Malakas ba siya? Hindi maaaring makilala ni Perla ang sinumang makapangyarihang tama. Ungol nang nagulat na si Jenny na nakatayo pa rin sa gilid. Babaan mo ang iyong boses. Ang taong iyon ay si Chairman Hansen Louis, ang dating driver ni Lord Yotto mula sa pamilyang Yotto ng Jena Province. Hindi lamang siya isang mahusay na tao na may pambihirang mga kakayahan, ngunit siya din ang pangkalahatang tagapamahala ng maraming mga shopping mall. Bulong ni Benson na pantay kasing gulat ni Jenny. Gayunpaman, hindi bababa sa ipinaliwanag kung bakit napakalakas ng mga bodyguard ni Chairman Louis. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hansen sa isang seryosong tono, "Maaari mo bang i-detalye kung ano ang nangyari dito kanina, Miss Sherwin?" Ang sinumang hindi nakatira sa ilalim ng isang bato ay alam na ang lahat ng mga puwersa sa Jena City ay nasa ilalim ng kontrol ng hindi kapanipaniwala at misteryosong Master Crawford. Si Hansen, para sa isa, ay alam ito, at alam din niya na si Perla ang pinakamamahal na alagad ni Master Crawford. Sa pag-iisip na iyon, sa kabila ng pag-alam na napakadali ni Perla na hawakan ang sarili, walang paraan na mapagsapalaran niya ito nang hindi sinasadya na mapahiya, lalo na't hindi sa kanyang teritoryo. Bukod, ito ay isang pangunahing pagkakataon para patunayan niya ang kanyang katapatan kay Master Crawford, at maipapakita niya kung gaano siya kaseryoso. Pinangangambahan din ni Hansen na kung hindi siya pumapasok, ang balita tungkol dito ay maaabot sa tainga ng kanyang ulo ng pamilya na nagsisikap pa ring makuha ang pabor kay Master Crawford. Kung mangyari iyon, tiyak na gagawin siya para sa lahat ng nasa isipan, determinado siyang tulungan si Perla na ilabas ang galit nito ngayon. Sa gayon, ang babaeng ito dito ay patuloy na pinapahamak ako. Tumawag pa siya para sa pag-backup upang mapilit nila ako na sunduin ako ni Master matapos akong bugbugin. Matapos marinig na nais nilang punatan ang Master sa shreds, agad akong nagalit at hinampas siya bilang tugon. Iyon ang pinakadiwa nito, sagot ni Perla na may banayad ng ngiti. Sandaling natulala, sumigaw si Hansen, "Ano? Ikaw talaga ang naglakas loob na ipakita ang labis na pagrespeto kay Master Crawford." Panipi, natagpuan ang kanyang sarili na galpang, naramdaman ni Jenny na bahagyang takot hindi lamang dahil sa mataas na ranggo ni Hansen, ngunit dahil din sa kanyang namumulang mga mata na ngayon ay dumidilat ng diretso sa kanyang kaluluwa. Kahit si Benson ay natigilan sa tugon ni Hansen, at takot na takot siya kaya mabilis siyang sumagot, "Si Chairman Louis."
Dapat mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan dito. Ang pangalan ng tiyuhin ko ay Finnegan Laidler, alam mo. Panipi, sa kabila ng paglabas ng kanyang mga koneksyon, si Hansen ay bahagya ring nagulantang habang iniutos niya, mga lalaki. Ang mga taong ito ay sapat na matapang upang magdulot ng gulo sa aming mall. Sa nasabing iyon, basagin ang kanilang mga binti alinsunod sa mga patakaran. Gayun din, ang babaeng iyon doon ay walang galang sa aming mga VIP. Sa ganyang palayok na bibig, ang tanging makatuwirang parusa ay ang sampilan siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Panipi, ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, marami sa kanyang mga tanod ang agad na kumilos ng walang kahit kaunting pag-aatubili. Ang sumunod pagkatapos ay ang mga hiyawan ng purong sakit at takot na umalangaw-ngaw sa buong mall. Sa pagtingin sa putol na mga paa ni Benson pati na rin ang kanyang mga nasasakupan na ngayon ay lahat ng nakakumbinsi ng hindi sinasadya sa sahig, natakot ang kinilabutan na si Jenny na dahan-dahang umatras. Bago tumalikod upang aibok ito, sa kanyang labis na pagkadismaya, naramdaman niya na ang kanyang buhok ay nakalumbay pabalik sa kung saan siya dating tumayo. Paglingon niya, napagtanto niya na ang isa sa mga tanod ay nakakita ng isang makapal na tabla na kahoy sa kung saan, at siya ay dahan-dahang naglalakad papunta sa kanya. Minsan, 2 beses, at 3 beses. Ang tabla na tuloy-tuloy at walang awang sinampal ang mukha ng mayabang na babae. Hindi nagtagal, ang mukha ni Jenny ay tuluyang duguan, at ang mga pisngi niya ay parehong namamaga na ang mukha ay halos magmukhang deform. Sa puntong iyon, kahit si Perla ay hindi na nakatiis na manood. Ang lahat ng ito ay sobrang malupit. Habang kumikibot ang kanyang mga eyelids, alam ni Hansen na hindi niya talaga gusto o kailangan ding maging malupit din ito. Kung sabagay, ang pagkabali ng mga binti ng isang tao ay sapat na sa parusa. Kahit na, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin ang mga taong ito hanggang sa mamatay, at alam niya kung gaano siya naging masama. Gayunpaman, walang simpleng paraan upang makitungo sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pinili upang mapahamak ang Master Crawford ng lahat ng mga tao, kahit na hanggang sa banta upang gulatin siya. Kung hindi pa nila sinabi iyan, hindi sila magiging naghihirap tulad ng sa kasalukuyan. Anuman, ang pagtuturo sa mga taong ito ng isang walang awa na aralin ay ang kanyang sariling paraan ng pagpapakita ng awa. Kung hindi niya ito ginawa ngayon, nag-aalala siya na hindi nila malalaman kung paano sila nagtapos sa pagkamatay sa paglaon. Kabanata 15-17. Naturally, si Jenny ay mabilis na nakitungo ng walang gaanong abala. Bumabalik kay Gerald, napakaraming tao sa mga panahong ito na naghahanap ng isang pagkakataon na lumapit sa kanya. Habang ito ay matapat na umabot sa isang punto kung saan nakita niyang mahirap ito, nagpapasalamat si Gerald na mananatili siya sa himpapawalang kuweba sa Tierson Mountain sa mga susunod na araw. Tulad ng iminungkahi ng pangalan nito, ang lugar ay talagang isang himala, at natagpuan ni Gerald ang ilang mga mahiwagang artifact sa loob. Kahit na, tumagal si Gerald ng 3 buong araw bago niya makita ang eksaktong sinabi sa kanya ng Master Ghost na hanapin. Ito ay isang asol na elite na kristal na kasing laki ng kuko ng isang nasa hustong gulang. Habang siya ay nasiyahan na sa wakas ay natagpuan ito, si Gerald ay walang kahit kaunting ideya kung paano ito gamitin. Matapos itong obserbahan ng ilang sandali, gayunpaman, napagtanto niya na tila naglalaman ito ng isang napakalakas at espesyal na anyo ng enerhiya sa loob nito. Nagtataka ako kung bakit pinilit ng Master Ghost na hanapin ang tukoy na hiyas na ito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili bago magpatuloy na saliksikin ito. Gayunpaman, kahit lumipas ang ilang araw, wala pa rin siyang ideya kung paano ito magagamit. Sa pamamagitan nito, napagpasyahan niya na kailangan niya ng tulong ng Master Ghost upang malaman ito. Alam ang Master Ghost, nagkaroon ng pakiramdam si Gerald na nakita na ng lalaking iyon ang paghanap niya ng kristal. Sa madaling salita, ang lahat ay marahil ay nangyayari ayon sa plano ng Master Ghost. Kahit na iyon ang kaso, gayunpaman, saan pa nagtago si Master Ghost? Tulad ng pagsisimula ng pag-aalala ni Gerald, lumapit sa kanya si Julian bago sinabi, Master Crawford, Miss Zyriel from the Wadis family is here. Habang inaasahan kong umalis siya matapos tanggihan ang kanyang pagpasok, naghihintay siya sa iyo sa labas ng isang buong araw at gabi. Palagi niyang sinasabi na kailangan kanyang makilala kahit ano pa. Panipi,
Zyriel, ano ang ginagawa niya rito? Panipi, likas na alam kung sino siya, naalala ni Gerald kung gaano siya walang pakialam sa pag-uugali tuwing nasa paligid siya. Bukod sa kanyang kaarawan sa kaarawan, medyo wala silang ibang dahilan upang magkita ang bawat isa. Kahit na, kung siya ay tunay na naghihintay para sa kanya para sa isang buong araw at gabi, wala siyang dahilan na hindi siya makilala. Bukod, nadama niya ang bahagyang pagkakasala para sa paunang pag-iisip ng paggamit sa kanya upang makakuha ng isang tiket sa pagpasok. Papasukin mo siya, kung gayon. Dagdag ni Gerald na may tango. Sa isang pag-flick ng pulso niya, nawala ang asol na kristal nang dinala si Zyriel sa likuran. Sa sandaling nakita niya si Gerald, ang puso niya ay agad na nagsimulang tumahimik habang nauuto siya, Gerald. No, Master Crawford. Sa pag-iisip sa likod, nagtaka siya kung bakit nahanap niya ang taong ito na walang gaanong kaluhan ilang araw lamang ang nakakaraan. Sa totoo lang, hindi ba siya naging mataas at makapangyarihan sa harap niya noong panahong iyon? Upang isipin na ngayon ay magiging sobrang kinakabahan siya upang tingnan siya sa mata. Nakangiting tumingin sa kanya, tinanong ni Gerald, kaya, narito ako, nais mo bang makipag-usap sa akin tungkol sa isang bagay? Panipi. Oo, kahit na, duda ako ay sasang-ayon ka sa aking hiling. Sagot ni Zyriel sa isang medyo nalungkot na tono. Buong kamalayan niya na ang nais niyang tanungin sa kanya ay medyo hindi magalang, at kahit na sigurado siyang sasang-ayon dito si Gerald kung hindi niya nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ngayong nangyari na ang lahat na ito, hindi na siya so sure na. Ang pinalala nito, ang kanyang kaba at kababaan ay nagpapahirap sa kanya na ibigay ang kahilingan. Sa gayon, nakasalalay iyon sa kahilingan. Magpatuloy, sabi ni Gerald. Mabuti. Ang bagay ay, nais kong tanungin kung maaari mo akong samahan sa isang paglalakbay sa Sacra Solis Mountain. Bingunat nakikita ko ngayon na ikaw ay napakaabala kaya. Sagot ni Zyriel. Kahit na sinabi niya iyon, malinaw na pinagkanulo siya ng kanyang may pag-asa na mga mata. Bundok ng Sacra Solis. May dahilan ba na gusto mong samahan kita doon? Tanong ni Gerald, kumikislap ng isang bahagyang mapangiti ng ngiti. Panipi tuldok. Iyon, ungol ni Zyriel. Hindi niya talaga alam kung paano ito ipaliwanag ng hindi ginagawang walang katotohanan ang kahilingan. Gayunpaman, sa huli, simpleng sumuko siya at nagpas siyang maging prangka tungkol dito. Mahalaga, nais ni Zyriel na samahan niya siya doon dahil nais niyang hanapin ang tagahula na dati niyang nakilala sa tabing ilog sa likuran ng bundok na iyon. Sa madaling salita, nais niyang matukoy ng manghuhula kung ang kanilang pag-aasawa ay tunay na naitalaga ng kapalaran, sa kabila ng pag-alam kung gaano katawa-tawa ang kanyang motibo. Hindi ito nakatulong na alam niya na habang ang pag-aasawa lamang ang nasa isip niya, si Master Crawford ay isang aktwal na abalang tao. Kabanata 15:18. Ang kanyang pagkaunawa doon ay nagsilbi lamang upang lalong madagdagan ang kanyang kahihiyan. Sa kabila nito, pinahahalagahan pa rin ni Zyriel ang itinakdang kasal na ito ng sobra para hindi niya pansinin. Maya-maya, sumuko siya at simpleng sinabi kay Gerald ang tungkol sa manghuhula na ibinigay sa kanya, ang kanyang pagbabasa noon. Isang manghuhula. Anong itsura niya? Tanong ni Gerald sa sabay na excited at seryosong tono. Pagkatapos ng lahat, ang paglalarawan na ginawa niya. Ang tao ba na nakuha niya ang kanyang pagbabasa mula sa talagang Master Ghost? Maaaring nagtago si Master Ghost sa Sacra Solis Mountain sa buong oras na ito. Kung totoong iyon ang nangyari, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras at pagsisikap si Gerald na hanapin siya. Matapos mag-isip sandali, pumayag si Gerald na isama siya sa bundok. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya na muling makasama ang Master Ghost, at hindi niya sasabihin na hindi iyon. Hindi alintana, ang pangalawang Zyriel ay narinig na handa si Gerald na sumabay sa kanyang hiniling, agad niyang naramdaman na nagulat at masaya din ang dalawa. Mabilis na magpasa paminsan-minsan, pareho silang nakakita ng isang simbahan sa di kalayuan. Ang Sacra Solis Mountain ay matatagpuan sa timog ng lalawigan ng Jena, at doon din matatagpuan ang Sacra Solis Church. Marahil ay may bilang ng mga peregrino na nagpunta rito. Anuman, mas tumitingin siya sa simbahan, mas naramdaman ni Gerald na si Master Ghost ay talagang nandoon. Nang makalapit na sa pasukan ng simbahan, pinigilan sila ng dalawang batang pari na tumuloy.
Parehong kayong dalawa upang manalangin. Tanong ng isa sa kanila sa isang magalang na tono habang ang dalawang pari ay mainit na ngumiti. Hindi naman, Ginoo. Napunta lang kami dito upang tingnan ang likod ng mga bundok. Gayun din, bakit kakaunti ang mga peregrino dito ngayon? Tanong ni Zyriel habang nakatingin sa paligid. Oh, humihingi kami ng paumanhin, ngunit ang Sacra Solis Mountain ay sarado ng halos isang buwan ngayon. Sa nasabing iyon, ang likuran ng bundok ay hindi nabukas sa publiko. Natatakot ako na pareho kayong bumalik na kung pupunta ka doon upang magkaroon ng kasiyahan. Sagot ng ibang pari habang ibinaba ang kanyang ulo. Kahit na ito ay banayad, nagawa ni Gerald na mahuli ang parehong pari, na nagsasalita lamang, na sumisilip sa pagitan ng mga gulps habang nakatingin sa dibdib ni Zyriel. Mula sa nag-iisa, masasabi ni Gerald na ang dalawang ito ay hindi mabubuting tao. Nasa oras din iyon nang mapansin ni Gerald ang mga bakas ng kusa na nakatagong mga pagpatay na aura na lumalabas sa dalawa. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi madaling makatakas sa mga mata ni Gerald. Sa pamamagitan nito, pinapagana ni Gerald ang kanyang banal na pandama upang mas mahusay na maunawaan ang kanyang paligid. Makalipas ang isang maikling sandali, napagtanto niya na ang dalawang pari ay tunay na nag-iisa na mga tao sa ibabaw ng bundok. Pagbibigay sa duo ng isang maikling, ngunit malamig, na sulyap, nagpasya si Gerald na huwag na sabihin kahit ano sa sandaling ito. Si Zyriel naman ay mukhang kitang-kita sa pagkabalita sa balitang iyon. Paglingon niya, handa nang umalis, napansin ni Gerald ang dalawang pari na hinihimas ang bawat isa sa kanilang mga siko habang nagpapalitan ng tingin. Tulad ng pagpapanggap ni Gerald na hindi napansin, kalaunan ay pinili ng dalawang pari na tumakbo kay Zyriel bago sabihin, "Miss, manatili ka, panipi." "Ha, may mali ba, Masters?" Tanong ni Zyriel. "Sabihin na lang natin na pareho tayong nakakita ng kung gaano ka makadiyos. Dahil dito, gumagawa kami ng isang pagbubukod at binibigyan ka ng akses sa likuran ng bundok." Paliwanag ng isa sa mga pari. "Ano, grabe, pinahahalagahan ko ito," sagot ni Zyriel, kapwa nagulat at sobrang saya. "Gayunpaman, tandaan na habang pinapayagan ka naming pumasok, papayagan ka lamang na umakyat ng isa-isa ang bundok. Ang ibang tao ay maaaring maghintay at magpahinga sa silid-tulugan hanggang sa bumalik ang kabilang partido. Ito ay kung paano gumagana ang mga bagay dito, at magiging mahirap para sa amin na ipaliwanag ang aming sarili kung napansin ng iba na pinangunahan namin kayong pareho ng sabay." Dagdag ng pari, "Nakita ko, ayos lang ako dyan," sagot ni Zyriel habang nakatingin kay Gerald. Dahil hindi siya mukhang labag sa ideya, simpleng tumanggo si Zyriel. Ngayon mas determinado na niyang makipagkita sa manghuhula. Sa anumang swerte, makakakuha siya ng isa pang pagbabasa mula sa kanya. Ang manghuhula ay dating nagbahagi ng eksaktong lokasyon upang hanapin din siya nito, kaya't hindi siya nag-aalala tungkol sa hindi makilala siya kapag nasa likuran na siya ng bundok. Kasabay nito, sinundan nina Gerald at Zyriel ang dalawang pari papasok sa simbahan. Hindi alam ng mga pari, palihim na pinitik ni Gerald ang kanyang daliri patungo kay Zyriel, na pinapasok ang isang stream ng mahahalagang chi sa kanyang katawan. Kabanata 15:19. Naturally, ang unang pumasok ay si Zyriel, at ang isa sa mga pari ay kaagad na sinimulang akayin siya sa likuran ng bundok. Tungkol kay Gerald, dinala siya patungo sa isa pang landas sa bundok ng ibang pari. Naglalakad ng dahan-dahan kasama ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, narinig ni Gerald na biglang tumawa ang pari bago sabihin, "Kailangan kong sabihin, maswerte ka talaga kuya. Ang iyong batang babae ay isang tunay na kagandahang alam mo. Marahil kabilang sa nangungunang daang mga kagandahan sa mundo." Panipi, nagpapakita ng ngiti, pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Talaga. Sa tingin ko hindi siya ganun kaganda." Panipi, "Nakikita ko. Sayang naman. Kaya, dahil hindi mo man lang namalayan kung gaano ka kaswert na magkaroon ng gayong kagandahan sa tabi mo, bakit hindi mo siya ibigay sa amin?" Sabi ng pari na may ngiti habang malamig na ngumiti. Sa wakas ay ipinakita na niya ang kanyang totoong kulay. Kung ano man ang kaso, nagpanggap si Gerald na ilang sandali siyang nagulat bago galit na sumagot, "Ano? Anong klaseng usapan yan? Hindi ka ba pari? Hindi ka ba natatakot na hanapin ko ang punong pari at magreklamo tungkol sa iyo?" Panipi, "Hahaha, maloko mo. Talagang iniisip mong magreklamo tungkol sa akin.
Sa palagay mo makakaya mo pang magsalita kahit tapos na ako sa iyo. Kinutya ang pari bago tumawa. Anong ibig mong sabihin? Ha? Ang sasabihin sa katotohanan, ang iyong mga kapalaran ay natataka na mula nang lumapit ka sa bundok. Alam mo, malamang na ginawang laro ng kapatid ko ang batang babae mo ngayon. Sagot ng pari habang tumatawa ng malas. Ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, biglang narinig ang takot na sigaw ni Zyriel na nagmula sa malayo. Hey, sigurado akong narinig mo rin di ba? Sa pamamagitan nito, humihingi ako ng paumanhin ngunit hindi ako magsasayang ng isa pang segundo sa iyo. Kung sabagay, kung hindi ako nagmamadali at makuha ang bahagi ko sa kasiyahan ngayon, malamang na maghihintay ako sa linya kapag narinig ng ibang mga lalaki ang hiyawan niya. Panipi, bago pa man makapag-reply si Gerald, mabilis na hinampas ng pari ang palad papunta mismo sa dibdib ni Gerald. Sumisigaw sa sakit, natapos si Gerald na lumipad pa atras hanggang sa kalaunan ay nakabangga siya sa isang puno. Ang pangalawa sa epekto ay tumama, ang dugo ay agad na nagsimulang tumalsik mula sa kanyang bibig bago mahulog si Gerald sa lupa. Makalipas ang ilang mga twitches, tuluyan na huminto sa paggalaw si Gerald, na ngayon ay walang malay. Anong walang basurang basura? Sayang talaga ang babaeng yun na punta sa'yo. Hindi bagay. Kapag tapos na ako sa iyo, mabilis akong magtungo upang magsaya kasama siya. Still, that the asterisk man Calvin, dapat ay naging mas maingat ka sa kanyang pagsigaw. Ungol ng pari habang mabilis na itinapon ang bangkay ni Gerald sa tagiliran. Habang tumatakbo ang pari sa direksyon ni Zyriel, nanatiling tahimik si Gerald. Ilang segundo lamang ang lumipas nang marinig ang ilang kalawang, at biglang, maraming tao, na lahat ay mahusay na nakakamouflage, biglang bumagsak mula sa itaas. Matapos ang pagsubok upang makita kung huminga pa rin siya at kinumpirma na siya ay totoong namatay, ang mga kalalakihan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago mabilis na tinakbo ang pari. Noon lamang nang tuluyang nagpasya si Gerald na dahan daw ang buksan ulit ang kanyang mga mata. Kasunod ng isang malakas na crack, ang katawan ni Gerald ay nagsimulang muling ituwid ang sarili na tila may kung anong uri ng pag-uusap ang ginagamit sa kanyang katawan. Ang bundok na ito ay tunay na kagiliw-giliw. Mula sa kung ano ang naobserbahan ko, lilito na hindi lamang maraming mga master dito, ngunit mayroon ding dalawang magkakaibang puwersa na naroroon. Napaisip si Gerald na nakakunot ang noo. Napagtanto na si Zyriel ay marahil ay nasa panganib pa rin, mabilis na. Tinungo ni Gerald ang direksyon na tinungo ng lahat. Medyo nag-dial ng back time, si Zyriel ay sabik na makahanap ng tagahula kanina na tunay na hindi niya inaasahan ang pari na magkaroon talaga ng masamang hangarin sa kanya. Nang tangkain niyang pilitin ang sarili papunta sa kanya, agad na natakot si Zyriel na kalahati hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, habang si Zyriel ay mayroong kaunting pagsasanay, alam niya na ang pari ay mas malakas sa kanya. Hindi talaga siya ang katugma niya. Pinapanood si Zyriel na nagpupumiglas ng paulit-ulit habang pinatuloy ang pagtulak sa kanya sa lupa. Ang malamalaperi na pari pagkatapos ay tumawa ng mali siya bago sinabi, at tiyaking pilitin ang lahat ng gusto mo dahil walang darating para sa iyo alternasyon. Itulak ng kaunti pa, hindi ba? Hahaha, panipi. Ito ay sa sandaling iyon nang ang flalang ni Zyriel ay nagdulot sa kanya ng aksidenteng tamaan ang pari sa gilid ng kanyang leeg. Halos kaagad pagkatapos, isang malakas na tunog ang narinig habang napakalaking halaga ng mahahalagang chi ay pinakawalan kung nasaan ang palad ni Zyriel. Kabanata 15:20. At tulad nito, ang pari ay pansamantalang pinadalhan ng paglipad. Bago sumabog ang kanyang katawan sa 1,000,000 piraso. Nakatitig ang mata sa madugong gulo na dulot nito, ang unang reaksyon ni Zyriel ay ang sumigaw sa sobrang takot. Matapos huminahon ng bahagya, natagpuan ng tulala si Zyriel na nakatitig sa kanyang palad. Sa kabila ng takot sa kanyang isipan, siya ay sabay na nagtataka kung saan biglang nagmula ang lahat ng kapangyarihang iyon. Nasa paligid iyon nang dumating ang pangalawang pari mula kanina pa at nasaksihan ang resulta ng hindi sinasadyang pag-atake. Labis na natarante sa eksena sa harapan niya, agad na sumigaw ang kinikilabutan na pari, F** at Sting Hell. Napakalakas mo sa buong oras na ito. Panipi, napagtanto na ang ibang pari ay naruroon na ngayon, ang kinilabutan na si Zyriel ay agad na nagsimulang tumalikod habang sumisigaw, why ikaw?
Huwag kang lalapit. Habang iniabot ni Zyriel ang isang kamay, inaasahan na hadlangan siya nito mula sa pagkalapit. Ang pari, na akala na sinisingil niya ang isang pag-atake, ay takot na parang gusto niyang mabasa ang sarili. Gayunpaman, agad na napagtanto ng pari na walang darating na atake para sa kanya. Bagaman natatakot pa rin siya, tumawa ang pari bago sumigaw, "Aba! Huwag mong sabihin sa akin na biglang nawala ang iyong kapangyarihan. Panipi, binabalaan kita, huwag mo manggahas na kumuha ng isang hakbang na malapit sa akin." Ganti ng terror na tinamaan ni Zyriel. Kahit na, naramdaman ng pari na aatake siya ngayon kung kaya niya. Sa pag-iisip na iyon, binaliwala niya ang babala nito at agad na tumakbo papunta sa kanya, handa ng sumuntok. Gayunpaman, bago pa man siya makalayo, naramdaman ng pari ang isang matigas na sipa sa kanyang likuran na nagpadala sa kanya ng paglipad ng mukha una sa dumi. Ang pag-crawl pabalik sa lalong madaling panahon ay makakaya niya, mabilis siyang lumingon upang tingnan kung sino ang sumasalakay sa kanya. Nakatayo sa di kalayuan sa likuran niya, nakilala ng pari ang tatlong lalaking nakamaskara. Hindi alam kung kailan pa sila sumingit sa likuran niya. Pagkatapos ay umungal ang pari, "Sino kayong mga tao? Gaano ka manggahas na pumasok sa Sarcosulas Mountain? Panipi, itigil mo na, peking pari ka. Dapat talagang gustuhin mong mamatay." Ganting sagot sa nag-atake. Tulad ng pagluklok ng lalaking nakamaskara sa isa pang pag-atake, ang pari ay naglabas ng isang nakatagong papel na anting-anting na sa pag-aktibo ay lumikha ng isang malaking boom, bago ang isang apoy ay bumaril mula dito. Hindi ito kayang iwasan sa oras, ang braso ng lalaking nakamaskara ay natapos na masugatan. Bago makabawi ang nakamaskara, naglabas na ang pari ng isa pang anteng-anteng. Sa oras na ito, gayunpaman, ang mga apoy na ginawa ay berde, at bumaril sila sa kalangitan bago sumabog ang nakasisilaw. Hindi ito maganda. Ang aming lokasyon ay nakalantad. Sigaw ng pinuno ng trio sa isang malamig na boses. Kasunod nito, naglabas siya ng isang punyal, inaasahan na wakasan kahit papaano ang buhay ng pari at iligtas si Zyriel habang kaya pa nila. Sa kasamaang palad, maraming mga tunog ng kaluskos ang biglang narinig, at sa susunod na alam niya, 12 ng mga tao na nakasuot ng malapari na damit ang bumababa na mula sa mga taluktok. Ngayon ay ganap na napapaligiran, ang trio ng mga nakamaskarang mga tao ay maaaring maunawaan ang napakalawak na nakamamatay na aura na lumalabas mula sa walang awan na mga lalaking nakapalibot sa kanila. Bago pa makagawa ang isang nakamaskara ng isa pang hakbang, isang pari na nasa edad na ang kumaway sa kanyang kamay bago mag-order, "Capture them." Mabigat na mas marami sa bilang, ang lalaki na nakamaskara ay maaaring sumuko lamang dahil ang iba pang mga pari ay mabilis na kinuha ang tatlong mga maskara at si Zyriel sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Tinanggal ang maskara ng pinuno, ang pari na nasa edad na ay Initian, "Kaya ikaw talaga, Hubert Younger. Upang isipin na talagang maglakas loob kang umakyat sa Sarcosulas Mountain. Hulaan mo hindi mo inaasahang mahuli ka, ha? Hindi bagay, alisin mo sila." Panipi, matapos tumawa ng mapanuya, sinimulan ng pari na akayin silang apat palayo. Maya-maya, nakarating sila bago ang isang malaking yungib na matatagpuan sa likuran ng Sarcosulas Mountain. Pinapanood habang ang apat na tao ay dinala patungo sa lugar na mababantayan, si Gerald, na nasaksihan ang lahat ng ito mula sa malayo, ay naisip niya na, tila may isang malaking problema sa Sarcosulas Mountain, maaari ba talagang narito ang master? Ghost. Nahulaan na niya na ang mga pari sa bundok ay wala sa kabutihan. Ito ang dahilan kung bakit siya kanina pa nag-injected ng ilang mahahalagang chi kay Zyriel. Pagkatapos ng lahat, mas gugustuhin niya kung hindi siya makaranas ng anumang pinsala sa buong pangyayaring ito. Alinmang paraan, nakaplano na si Gerald mula pat simula na kung nagkamali ang mga bagay, tiyak na lilipat siya. Sa nasabing iyon, napagpasyahan niya na ang kanyang pinakamagagandang pamamaraan ng pagkilos ay upang makuha ang isa sa mga pari para sa pagtatanong. Magsisimula na siyang gumawa ng karagdagang mga plano sa oras na malaman niya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Nang papalapit na ang gabi, ang isa sa mga pari na naka-duty ay cran ang kanyang leeg habang siya ay naglalakad patungo sa isang kakahuyan upang maibsan ang kanyang sarili. Bago pa man niya ito magawa, gayunpaman, bigla na lang siyang napalayo ng hindi nakikita at tahimik na puwersa.